Hugma na, Teo. Uy, mana? Anong duha? Maradyo na adlaw. Bumili nga pala si nanay ng 4 na kilo mahigit na alimango. At sa akin niya nga ito gustong ipaluto. Ngayong araw kasi ang 68th birthday ni tatay kaya gusto niyang magdagdag ng pagkain. At sinimulan ko na nga itong asikasuhin. Grabe, ang lalaki ng mga alimango guys. Ang una ko nga ginawa ay inilipat itong mga alimango sa malaking kaldero. Bala ko kasi itong pakuluan muna bago lutuin. Ang naisip ko ngang recipe ay garlic sweet and spicy crab. Yan nga naisipan kong recipe kasi walang butter dito sa isla. Ngayon ko lang to gagawin pero sana talaga maging maganda ang resulta. Kapag mga okasyon sa isla, ito talagang hinahanap ng mga bisita kaya panigurado talaga ako kapag naluto na ito ay mauubos agad. At dahil nga kinapos na nga ako sa oras ay nagpatulong na ako kay JP na magbalat ng mga bawang. May kasabay nga pala ako sa paggamit ng kusina kasi may magsasabaw ng isda. Mga pinsan nga to ng asawa ko at dahil nga daw ay minsan lang sila makapunta dito sa isla ay nilubos-lubos na nila. Bihira nga lang daw sila makakain ng mga preskong isda. Lumabas nga muna ako saglit dito sa may veranda namin kasi dito naghanda si tatay. At nakita ko nga na konti na lang yung mga pagkain sa mesa kaya naman bumalik agad ako sa kusina para maluto na yon. Baka kasi may biglang dumating ng mga bisita kaya naman pagkatapos pakuluan ang alimango ay inilagay ko na ito sa may lababo. Bala ko kasi itong hatiin sa gitna para magmukhang marami. Sa ganitong paraan nga maraming mga bisita ang makakain sa lulutuin ko. Kayo ba guys, ano ang mas magandang recipe sa alimango? Shout out nga pala kay Ferdinand Gonzales at Mark Gonzales. Salamat sa suporta. At sa puntong ito nga ay nagpainit na ako ng mantika sa malaking kawali. At noong naging mainit na nga ang mantika ay naglagay naman ako ng bawang. Mga ilang minuto lang ay nilagay ko na itong alimango. Marami nga pala akong nilagay na bawang dito para maaamoy mo talaga ang garlic sa putahing ito. Hindi ko nga in-expect na magluluto ako ng alimango ngayon kaya gagalingan ko talaga to. At dito nga sa kabilang lutuan ay nagluluto na nga sila ng isda. Amoy pa nga lang ay nakakatakam na. Masarap pumigop ng ganitong klaseng sabaw lalo na kapag may hangover ka. At syempre ay presko yung isda. At dito nga sa parting ito ay naglagay na ako ng isang malaking sachet ng ketchup at naglagay nga din ako dito ng toyo pambalanse sa ketchup. At para naman sa pampalasa ay naglagay naman ako ng magic sarap. At ang panghuli nga ay naglagay ako dito ng isang Sprite. Ito kasi ang magdadala ng lasa dito sa ating alimango. Hindi ko nga pala muna ito hinalo at hinayaan lang muna para ang lahat ng mga panglasa ay manood sa bawat alimango. Habang nag-aantay nga ay naluto na itong isda. Gusto ko nga sanang munang kumain pero pinigil na ko ang sarili ko baka kasi mabusog ako. Paano na lang kapag naluto na yung alimango, 'di ba? At pagkatapos nga ng ilang minuto at kumulo na, ay pinagalo-halo ko na nga ito ng maigi at para mas maging masarap pa. At dito ko na nga rin pala inilagay ang sili. Mga ilang saglit pa ay luto na ito at kumuha na nga ako ng parte ko kasi alam kong mauubusan ako kapag hindi ako kumuha. Tara guys, kain tayo. Iuwi ka na yung gabunod. Grabe pangutaran. Good. Kami, naman ilang mo. Kapag may tigre ng punata ha. Ay, tamaan na. Ang sukugan na ikaw. Ano yung Pagkatapos ko nga kumain ay pumunta na ako kay Tata at Tani at naabutan ko nga pala sila na naglilinis ng lato. At biglang ang lumapit sa akin ang tatay ni Tata at may dalang garapon. Ipinakita niya nga sa akin itong perlas na nakuha nila. At nagpapatulong nga sila kung saan daw ito pwedeng ibenta dito sa Surigao. Kaya naman ang sabi ko sa kanya ay titingnan ko na lang at magtatanong ako sa mga kaibigan ko. At pagkabalik ko nga ng bahay ay dumating na nga ang ate ni Mikey at ang kanyang mga pamangkin. Galing pa nga sila ng Socorro at bangka nga lang ang kanilang sinakyan papunta dito sa isla. At itong si Kael Lucas nga ay nagpapabida na naman kasi pinapakita niya sa kanyang pinsan na marunong siyang lumangoy. At dito nga ipinablow na namin kay tatay ang kanyang cake. Late na kasi namin nakuha ito galing ng bayan. Anong duha?
At dahil kasabay nga ni tatay ang kanyang apo na birthday ngayon na si Zion ay pinablow din namin siya. Sobrang saya nga ng araw na to kasi double celebration ng birthday. Sobrang bibo nga ni Kyle dito kasi tuwang-tuwa siya na makita ulit ang kanyang pinsan na si Zion. Bago ko nga pala tapusin ang vlog na to ay gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nagsasuporta sa akin. Kung kaya't naman dagang salamat sa paglantaw.